Pag-isipan mo muna ang offer namin sa'yo, miss. Narinig namin na gusto mo daw puntahan ng rock formations. Pwede kami magdala sa'yo doon. Wala rin kami masamang gagawin sa'yo. Hindi na natapos ng isa pang lalaki ang sasabihin ng may paggalit na nagsalita. Sino nagbigay sa inyo ng karapatan ng mangharas sa mga tao dito para lang sa walang kwentang vlog nyo na yan? Galit na tanong ni Titus. Sino ka ba? At bakit ka nakikialam dito? Wait. Di ba ikaw yung mangingisda na nakilala namin nung isang araw? So ano ngayon? Security guard ka na rin ba sa hotel na to kaya ka nandito? Ang mabuti pa, huwag kang makialam dito man. Kasama namin ang babaeng yan, no? Security guard ka lang naman sa hotel na to pero kung makaakto, akala mo ikaw ang may-ari. Ang mabuti pa umalis na kayo sa lugar na to. Dahil sisiguraduhin ko na hindi ko palalampasin ang ginawa niyong to. Sa lakas ng pagkakahawak nila sa kamay niya kanina, ay nagresulta ito ng pamumula ng pulso niya. Napaangat ang mukha ni Una nang hawakan ni Titus ang kamay niya. It's red. Kailangan muna natin gamutin to bago maging pasa. Does it hurt? Tanong ni Titus sa kanya habang dahan-dahan na nalapitan ng cold compress ang namumulan niyang braso. Hindi naman. Salamat. Siya nga pala, may gagawin ka pa ba? Gusto ko sanang pumunta dun sa sinasabi nila na magandang rock formation. Okay. Anong okay? Sasamahan mo ba ako? Yes. Let's use my speedboat to reach the rock formations. Hindi natin magagamit ang ibang bangka dahil pinipinturahan nila yun ngayon. May speedboat ka? Gulat niyang sabi. Yes. Oh, okay. Kung gano'n ay tama ang iniisip niya kanina, na hindi lang ito bastang isang security guard o mangingisda. Dahil for sure wala namang security guard na kayang magmay-ari ng isang speedboat. Kung sa bagay, dapat noon pa lang ay naisip niya na yon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Naaalala mo ba kung anong sinabi namin sa iyo ng iyong ina noon, Una? Seryoso na wika ni Count Sebastian Villavicencio. Kailangan mong ikasal sa anak ng Duke na si Achilles. Mariin na napapikit si Una dahil sa sinabi ng ama. Nararamdaman niya rin ang pagtagis ng bagang niya sa sobrang inis na nararamdaman niya ngayon. Nakapagpasya na kami na matutuloy ang kasal ninyong dalawa. Sa susunod na linggo ay nakatakda na ang pagkikita ninyong dalawa. Uuwi ang anak ng Duke mula sa Italia at doon ay formalan natin na pag-uusapan ang petsa ng iyong magiging kasal. Dagdag pa ng ama na hindi man lang tinatanong si Una kung nais niya talaga itong gawin. Kailangan mong maging handa para sa araw na yun, Una. At please, huwag ka na ulit gagawa ng kahit anong iskandalo at mas lalong huwag mo kaming ipapahiya sa harap ng mga Rossi. Mahalagang tao makakaharap natin sa araw na yun. At ang anak nila ang siyang nakatakda mong pakasalan. Hindi ka maaaring gumawa ng kahit na ano na magiging dahilan para hindi ka magustuhan ng anak ng mga Rossi. Papa, hindi ko gagawin ko anong nais yung gawin ko. Wika ni Una sa kalmado pang boses. Sa totoo lang sa punto na yon ay nais niya nang sumigaw sa harap nila. At sabihin na ano bang karapatan nila para kontrolin ang buhay niya kung lagi naman silang wala sa tabi niya. Nakapagpasya na kami ng iyong ina, Una. Hindi ba napag-usapan naman na natin ang tungkol sa bagay na ito noon? Papa! Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko pa nakikilala. Pagalit na pinutol ni Una ang sinasabi ng ama na dahilan para parehong mabigla ang kanyang mga magulang. Marahil ay nagulat sila na nagawa niya ng sumagot gayong dati ay sunod-sunuran lang naman siya sa gustong mangyari ng kanyang mga magulang. Dahil noon, ano man ang sabihin nila ay ginagawa ni Una dahil ang gusto niya ay mapasaya niya sila. Dahil gusto niya na maging proud man lang sa kanyang mga ito at mabigyan siya ng atensyon. Pero anak, hindi.
Maring niyang pinutol ang kung ano man ang sasabihin ng kanyang ina. Hindi mangyayari kung ano man ang nais niya na gawin ko. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko mahal. Kung noon ay lahat ng hilingin niyo sa akin ay ginagawa ko, hindi na ngayon, Papa. Kalayaan ko na nakasalalay dito. Hindi ako magpapatali sa isang hindi ko kilala. Sana naman po ay maunawaan ninyo ako. Hindi ko magagawa kung anong gusto ninyo. Nagsusumamo na ang tono ng boses ni Una. Hiniling niya na sana'y maunawaan siya ng mga ito. Kahit pa alam na ni Una na nakapagpasya na ang kanyang mga magulang para sa kanya, ay umaasa pa rin siya na pakikinggan siya ng mga ito. Umaasa siya na kahit ngayon man lang ay hahayaan siya ng mga magulang niya na makapagdesisyon para sa sarili niya. Napahinga ng malalim ang ina niyang si Lady Maria. Anak, para lang din sa'yo itong ginagawa namin ng papa mo. Hindi, Mama. Hindi to para sa akin. Ginagawa niyo to para lang sa sarili niyong kagustuhan. Ginagawa niyo to para lang sa ating kumpanya. Dahil yun lang naman ang mahalaga sa inyo. Dahil kung talaga magpakailam kayo sa akin, hindi niyo po ako pipilitin na magpakasal sa isang taong hindi ko pa po nakikita ng personal. Hindi na napigilan ni Una ang kanyang mga luha at humagulhol na sa iyak. Ilang beses niya nang sinabi sa magulang kung gaano niyang kaayaw na siya'y ikasal sa isang tao na hindi niya naman mahal ngunit itinuloy pa rin nilang kasunduan sa nais nilang mangyari. Ikakasal pa rin siya sa isang lalaki na bukod sa hindi niya naman mahal ay hindi niya rin nakikita sa personal. Noong siya ay naglabing-8 taong gulang, kinausap na siya ng kanyang magulang tungkol sa plano nila rito. Hindi na pumayag si Una sa gusto nila ng mga sandaling yon. Nakiusap siya sa mga magulang niya na gagawin niya ang lahat ng gusto nila, basta wag lang nila siyang pilitin na siya ipakasal sa isang tao na hindi niya pa nakikita sa personal. Ang akala ni Una ay pinakinggan na siya ng mga ito. Ang akala niya ay hahayaan na nila siya na pumili ng tao na gusto niya makasama habang buhay. Lumipas ang mahigit 5 taon mula nang sabihin nila sa kanya tungkol sa plano nila na yon. Pero ngayon na 23 taong gulang na siya, ay saka naman nila itutuloy ang plano nilang yon. Hinintay lang pala siya na makapagtapos siya sa pag-aaral niya at patuloy naman nilang kukontrolin ang buhay niya. Nanggagalaiti sa galit si Una dahil ayaw man lamang makinig ng magulang niya sa pakiusap niya. Sa halip na pakinggan ang hinaing niya at sundin kung ano ang gusto niya, ay mas pinili pa rin nilang gawin ang kung ano sa tingin nila ay tama. Unawain mo na lang mga magulang mo, Una, anak. Nais lamang nila na mailagay ka sa mabuti. Pagpapakalma sa kanya ni Manang Flor, ang yaya niya na mas tumayo pa at ang ina sa kanya kaysa sa tunay niyang ina. Palagi kasing busy sa trabaho ang kanyang ina kaya mula nung bata pa lamang siya ay ang yaya Flor niya na ang nag-aalaga sa kanya. Mula noong isinilang siya sa mundo na ito at magkaroon ng muwang, ay ang yaya Flor niya na ang nasa kanyang tabi. Kung hindi nga lang siguro alam ni Una na yaya niya lamang si Manang Flor, baka inisip niya na rin na ito talaga ang kanyang ina. Bihira lang kasi nung makita ni Una ang kanyang ina dahil lagi silang nasa trabaho ng kanyang ama. Hindi na rin nakakapagtaka kung bakit malayo ang loob ni Una sa magulang at mas malapit pa sa yaya Flor niya. Andito sila ngayon sa loob ng kwarto niya at mula nang naging pagtatalo ni Una at ng magulang niya noong isang araw ay hindi pa siya lumalabas. Ayaw munang harapin ni Una ang magulang niya kaya nagkukulong lang siya dito sa kwarto niya. Sa tuwing nakikita niya kasi ang mga magulang niya ay mas lalo lang naiinis kung gaano silang kawalang pakialam sa kanya at kung paano ang iyaman lang ng kumpanya ang mahalaga sa kanila. Pero Manang, hindi ko po magagawa kung anong gusto nila. Ayoko pong ikasal sa lalaking hindi ko mahal. Naiiyak na wika ni Una. Alam niyo naman po, di ba, kung gaano ko kagusto na ikasal sa lalaki na mahal ako. Iyon pong pangarap ko. Kung susundin ko ang gusto nila, parang ako na rin ang nagputol sa pangarap ko. Huminga ng malalim si Manang Flor. Nauunawaan naman ito kung ano ang gusto niya. Lalo pat si Manang Flor na ang may mas alam sa mga gusto niya ngunit wala rin itong magawa dahil nakapagdesisyon na ang magulang ni Una. Ilang beses na sinubukang kausapin ni Una ang magulang niya ngunit walang nagbago sa pasya niya. Bata pa lamang si Una ay pangarap niya na makatagpo ng isang lalaki na mamahalin siya at ituturing siya na isang prinsesa. Pangarap niya na ikasal siya sa isang tao na mahal niya at alam ni Una na mahal din siya. Mahilig din kasi siya magbasa ng mga pocketbooks noon. Kaya naman siguro
Ayun ang naging dahilan kung bakit lumaki si Una na isang hopeless romantic. Habang palapit na ang araw ng pagkikita nila ng kanyang mapapangasawa, ay pabigat naman ang pabigat ang nararamdaman ni Una. Pakiramdam niya, habang nalalapit ang araw na yon, ay mas lalo siyang nawawala ng kalayaan. Parang isang ibon na nakakulong sa hawla. Hindi kaya ni Una na maging isang ibon na walang layang lumipad. Gusto niya na sa pagkakataon na iyon ay siya naman ang masunod sa kung anong gusto nito, kung sino ang nais niya. Hanggang sa nabuo ang plano sa isip niya na tumakas na lang. Sa tulong ni Yaya Flor, nagawa niya ang plano niya na iyon. Sigurado ka ba na makakaya mo na iwan ang iyong mga magulang, anak? Sigurado ka ba talaga sa pasyon mo na to? Naniniguro na tanong sa kanya ni Manang Flor. Hindi naman agad nakasagot si Una. Ngayon pa lang ay sinasabihan na kita, Una. Sa oras na umalis ka dito sa bahay na to ay wala na magiging atrasan. Hindi na pwedeng magbago ang isip mo. Tumango si Una, bagaman bukas pa rin sa mukha niya ang pag-aalala. Naiintindihan ko po, Manang. Buo na pong pasya ko. Aalis po ako sa bahay na to at hindi po ako sisipot sa araw ng pagkikita namin ng magiging fiancé ko. Naiintindihan ko po na magagalit sa akin ng mga magulang ko sa naging pasya ko na to, pero gusto ko po na maging malaya, Manang. Gusto ko na maging malaya na gawin ang lahat ng mga gusto ko. Gusto ko maging malaya mula sa pagkokontrol nila sa akin. Tumango at gumiti ng bahagya sa kanya si Manang Flor. Kapag niyakap siya nito ng mahigpit. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako sa tabi mo at susuporta sa pasyak mo. Sasamahan kita na tuparin ang lahat ng mga gusto mong gawin. Hindi mo kailangang mag-alala na magiging mag-isa ka lang sa pasya mo na to. Nandito lang ako para sa'yo. Niyakap din ni Una pabalik si Manang. Sobrang higpit ng pagkakayakap niya dito at paulit-ulit siya nagpapasalamat. Mabuti na lamang talaga at may Manang Flor siya na handa siyang damayan at handa rin siyang suportan sa lahat ng mga gusto niyang mangyari. Kung wala si Manang Flor ay baka hindi na alam ni Una kung ano pang gagawin niya. Pasensya na, Mama at Papa. Ayoko mang gawin to pero kailangan. Ayoko man na magalit kayo sa akin pero nais ko rin na maging malaya. Nais kong gawin ang lahat ng mga gusto kong gawin. Mahal na mahal ko kayo. Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal pero hindi ko kayang gawin ang gusto niyong gawin ko. Iyon ang nakapaloob sa liham na iniwan ni Una sa loob ng kwarto niya bago sila tumakas kasama ang Manang Flor niya. At bago sila tuluyan na magpakalayo-layo, ay sinigurado muna ni Una na may dala siyang sapat na pera para sa kanilang dalawa ni Manang Flor. Kailangan nila magsimula ng panibagong buhay at hindi pwedeng wala siyang dala na kahit kaunting pera. Ang lahat ng pera na dala niya ay nasa loob ng isang kulay itim na bag na si Manang Flor ang may dala. Andito siya ngayon sa bangka. Ang sabi kasi ni Manang Flor ay sa isang tagong isla raw sila pupunta at pansamantalang maninirahan para hindi agad sila mahanap ng mga magulang niya. Nakatayo sila ngayon at ang dalawa niya namang kamay nakahawak sa railing habang nakatanaw sa malayo. Malamig at sariwa ang simoy ng hangin na dumadampi sa balat niya. Ipinikit ni Una ang kanyang mga mata at dinama ang malamig na hangin. Sa wakas, sa kauna-unahang pagkakataon ay saka lamang naramdaman ni Una na siya ay malaya, na magagawa niya ng lahat ng gusto niya nang walang limitasyon. She's no longer obliged to constantly seek approval from her parents and adhere to their wishes. She's now free. Parang isang ibon na nakawala sa hawla at ngayon ay malaya na makakalipad at makakapunta sa kahit anong lugar na gustong mapuntahan. Kalaki pang pangako na gagawin niya ang mga nais niyang gawin na hindi siya kinokontrol ng kanyang magulang, ay ibinato niya sa malayo ang cellphone niya para hindi siya makontak ng mga ito. At hindi rin malaman ang location niya dahil alam ni Una na may access ang mga magulang niya sa location niya. Matagal ang nagiging paglalakbay nilang dalawa ni Manang Flor. Mula noong umalis sila sa Espanya at mapadpad sa Pilipinas, ay walang tigil ang kanilang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa isang tagong isla na tinatawag na De La Paz. Ito ang Isla De La Paz, isa sa pinakamagandang isla sa lugar na to. Bagaman tago ay makapigil naman ang ganda ng mga tanawin. Dito muna tayo pansamantalang manirahan. Hindi alam ng mga magulang mo ang tungkol sa isla na to.
malayo sa syudad. Ito ang napili ko na lugar dahil batid ko kung gaano mo kagusto ang mga dagat at nakakatiyak ako na magugustuhan mo sa lugar na ito. Imporma ni Manang Flor habang naglalakad sila sa puting mga buhangin. Manghang-mangha naman ang mga mata ni Una habang tumitingin sa paligid. Ang ganda naman po dito, Yaya. Tama ka, Iha. Ito ang probinsya ng aking mga magulang. Ang ibig sabihin po ba nun, dito rin po kayo ipinanganak? Hindi. Nung unang naging mag-asawa ang aking mga magulang ay lumipat sila ng probinsya at doon ako ipinanganak. Bumaling si Una kay Manang Flor. Malayo po ba yun dito? Oo, Iha. Hindi naman maitago sa mga mata ni Una ang labis na pagkamangha sa ganda ng dagat na animoy kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Puting-puti at pinong-pino ang mga buhangin na mas pinili nga ni Una na maglakad ng nakayapak para madama ang mga paa niya ang dinaraanan. Bata pa lang ay pangarap na talaga ni Una na tumira malapit sa dagat. Gustong-gusto kasi talaga ni Una ang pakiramdam tuwing nasa tabing dagat siya. Pakiramdam niya ay napakakalmado niya na para bang nawala ang mga iniisip at problema niya sa bawat naririnig niya ang paghampas ng alon sa dalampasigan. Hanggang sa marating nila ang isang bahay sa tabing dagat na maliit ngunit maganda naman, ay patuloy sila sa pag-uusap ni Manang Flor tungkol sa mga plano nila habang dito sila nakatira sa isla. Dito rin tayo sa bahay na to titira. Maliit lamang ang bahay na to, hindi tulad ng nakasanayan mo pero masasabi ko naman na malinis. At kahit papaano ay magiging komportable ang magiging panunuluyan natin dito. Nakangiti na sabi naman ni Manang Flor. Pumasok na tayo sa loob para makita mo ang magiging kwarto mo. Maganda ang bahay. Hindi kalakihan at hindi rin magagarang mga gamit. Simple lamang ang itsura pero presko. Malalayang nakakapasok ang simoy ng hangin sa loob ng bahay. Malinis at nasa maayos sa mga gamit. May aircon din ang kwarto ni Una kaya hindi rin naman siya mahihirapan na mag-adjust. Sa totoo nga niya ay tila mas magiging komportable pang pananatili nila dito. Malayo sa ingay at gulo. Dagdagan pa ng hampas ng alon na naririnig niya mula sa labas. Kapag binuksan niya naman ang bintana sa kwarto niya, ay tanaw niya ang kulay na asul na dagat at puting mga buhangin. Marami rin siyang nakikita ng mga puno ng niyog. Naging maayos naman ang unang gabi nila sa isla. Hindi naman alam ni Una kung dahil ba sa sobrang pagod o sadyang sobrang ganda lang ng isla na to kaya naging maayos at himbing ang tulog niya. Dati naman kasi ay hirap talaga si Una na makatulog sa hindi niya nakasanayan na silid. Siya nga pala, Iha. Naisip ko na magbukas na lang kaya tayo ng maliit na tindahan dito para meron tayong pagkakaabalahan. Wika ni Manang Flor habang sila ay naghahapunan. Magandang ideya po yan, Yaya. Mama. Masayang sabi ni Una. Napag-usapan na rin nila ni Manang Flor kanina na magpapanggap silang mag-ina para hindi gaanong maging matanong ang mga kapitbahay nila. Sa ganoong paraan ay mas walang nakakaalam kung sino nga ba talaga si Anastasia Una Villavicencio. Matanong din kasi ang mga kapitbahay nila at pala kaibigan. Kahapon nga lamang pagdating nila ay marami na kaagad ang lumapit sa kanila para makipagkilala at kaibiganin sila. Kaya sila nagpasya na magpanggap na mag-ina. Ibang apelyido rin ang ginamit ni Una sa pagpapakilala sa kanila dahil mahirap na kung sasabihin niya ang buo at ang tunay niyang pangalan sa kanila. Kung gano'n ay bukas na bukas din magtutungo tayo sa bayan para makapamili ng magiging paninda natin. Bukas na bukas din ay maaga rin tayo makakapagbukas at nakakatiyak ako na magiging patok ang tindahan natin lalo na sa mga turista dito. Katulad nga ng sinabi ni Manang Flor kinabukasan, maaga pa lamang ay nasa bayan na sila para mamili. Marami silang mga pinamili para sa pagbubukas nila ng tindahan na agad namang dinumog ng mga mababait na tao na taga-isla. Sobrang nag-enjoy si Una buong araw. Kahit na maraming trabaho dahil unang beses na nakaranas siya ng ganon. Nasanay kasi siya na pinagsisilbihan lang ng kasambahay nila sa kanilang bahay at halos wala na siyang ibang ginagawa. Maliban na lang sa pagsha-shopping at pag-aaral. Sa sumunod na araw ay ganon pa rin, masayang-masaya pa rin sila at marami pa rin ang mga naging kaibigan si Una. Mabait din kasi ang mga batang taga-De La Paz kaya hindi siya nahirapan na makipagkaibigan sa kanila. Dagdagan pa na sobrang gandang-ganda ang mga tao sa isla sa kanya.
Kaya marami rin ang mga may nais na maging kaibigan siya. Nako, Chang Flor, ang anak niyo na sigurong pinakamaganda na dilag sa De La Paz. Abala si Una sa loob ng tindahan nila, pero naririnig niya ang mga sinasabi ng mga tao sa labas ng kanilang tindahan kay Manang Flor. Para siyang anghel na dinala sa isla na to. Saan niyo ba siya pinaglihit, Chang? Para siyang isang diwata. Siyang tunay, napakaganda talaga ng aking alaga. Ang ibig kong sabihin ay alagang-alaga na anak, sabi ni Manang Flor. Simula nang dumating sila sa De La Paz ay ang mga katagang yon ang madalas na naririnig ni Una mula sa mga tao. Sa tuwing may bumibili sa kanila, lahat ay napupunang ang kanyang ganda. Bagaman masaya si Una sa mga papuri nila na yon ay hindi rin maiwasan na hindi siya mahiya. Kasalukuyang nasa ilalim na parte siya ng dagat at nakadapa sa isang surfing board. Hinihintay niya na makalapit doon ang alon at nang nasa malapit na nga ay naganda na si Una. Ngunit dahil sa matagal na rin mula nung huli siya nakapag-surfing, ay tila wala na rin ang galing niya sa pagsisurf. Sa kanyang pagtayo, ay nawalan siya ng balanse at bumagsak sa tubig. Hindi maganda ang naging pagbagsak niya at nahirapan siyang lumangoy dahil may sobrang sakit sa kanyang paa. Para bang may kung anong bumilog sa paa niya at sobrang sakit nun na hindi na siya makalangoy na maayos. Bumangon ng takot sa dibdib ni Una dahil papalubog na siya at hindi na rin siya makahinga. Ngunit bago pa man siya tuluyang mapailalim, ay may braso nang pumulupot sa bewang niya. Iniangat siya nito at tinulungan na makayakap siya sa surfing board niyang nakalutang. Ayos ka lang ba, miss? Nag-aalala na tanong ng lalaki habang patuloy siya sa pag-upo dahil may nainom siyang tubig alat. Hinawi ni Una ang buhok niyang nakaharang sa kanyang muka para matingnan ng lalaking sumagi sa kanya. Ang asul nitong mga mata na singkulay ng dagat ay diretso na nakatingin sa kanya na may bahid ng pag-aalala. Ayos lang ako. Nahihirapan niyang sinabi. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Tumango ang lalaki. Ang mabuti pa'y umahon na muna tayo. Tila hirap ka pa sa paghinga. Hintayin mo lang ako rito at kukunin ko ang sasakyan. Pinagmasdan ni Una ang gwapong lalaki na lumalangoy palapit sa jet ski na hindi namang kalayuan habang nauubo pa rin siya at masuka-suka sa tubig alat. Nilapit ng lalaki ang jet ski at tinulungan siya na makasakay sa likod. Kumapit kang mabuti at baka mahulog ka. Paalala nito na sinunod naman ni Una. Hindi rin naman nagtagal ay agad silang nakaahon sa dagat at pabagsak na naupo si Una sa buhangin. Pinanood niya ang binata na balikan ang surfboard niya at inilapag yon sa kanyang tabi. Maayos na bang pakaramdam mo? Gusto mo bang ikuha kita ng tubig na maiinom? Tanong nito. Nakatayo ang lalaki sa harap niya. Siya naman ay nakatingala dito habang ang dalawa niyang kamay ay nakatukod sa kanyang tabi. Habol niya pa rin ang kanyang paghinga at para pang hindi pa siya nakakabawi sa nangyari kanina. Ang akala niya kanina ay tuluyan na siyang papailalim. Mabuti na lang at dumating ang gwapo at makisig na lalaking ito para sagapin siya. Hindi na kailangan, maayos na ako. Maraming salamat. Sagot ni Una kaya tumango ng binata. Ano nga palang pangalan mo? Titus. Masaya ako na makilala ka, Titus. Ako nga pala si Una Villa Marasigan. Kaagad niyang inibang apelido. Nasasabihin niya sana ng mapagtanto na hindi pala pwedeng sabihin ang tunay niyang pangalan sa lalaking ito. Una Marasigan, iyon ang aking pangalan. Okay, tipid nitong sagot. Maraming salamat ulit sa pagligtas sa akin. Walang problema. Sa susunod, bago ka mag-surf ay siguraduhin mo na marunong ka, lalo na sa paglangoy. Bihira lang ang mga tao sa dagat kapag ganitong oras dahil lahat sila ay abala sa kanilang mga trabaho. Kung nagkataon na walang nakakita sa iyo sa nangyari kanina, ay maaari ka malunod. Maganda ang dagat ngunit mapanganib ito, lalo na kung mag-isa ka lang. Nahihiya namang tumango si Una. Marunong naman ako mag-surf noon. Sa katunayan ay isa to sa mga sports ko noon pero mula nung maging busy na ako sa pag-aaral ay parang nakalimutan ko na rin. Marunong din akong lumangoy. Ang kaso pinulikat ako kanina kaya hindi ko agad nagawa na makalangoy. Hindi porket magaling ka sa bagay na yun noon ay mananatili yung husay lalo na kung hindi mo na nahahasa ang iyong galing.
sabi ni Titus. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa inyo at siguraduhin na bago ka ulit sumubok mag-surf, ay meron ka ng kasama. Maraming salamat ulit sa pagligtas mo sa akin at pasensya na kung naabala man kita. Sabi pa ni Una kay Titus na tumango na lang sa kanya at iniwan na siya matapos itong masigurado na maayos lang siya. Sinunod naman ni Una ang sinabi ni Titus. Hindi na siya nagtagal pa roon. Umuwi na siya sa kanilang bahay kung saan nag-aalala na sinalubong siya ni Manang Flor. Manang! May nakilala po akong isang lalaki kanina, Manang. Masaya niyang kwento sa matanda. Lalaki? Nagtataka naman na wika ni Manang Flor. Nabigla rin ito dahil yun ang unang beses na nakita ni Manang Flor ang kislap sa mga mata ni Una habang nagkukwento tungkol sa isang lalaki. Opo, mabait po siya at niligtas niya ako sa muntik kong pagkalunod kanina. Ano ka mo? Muntik kang malunod? Napataas ang boses nito dahil sa sinabi niya. Opo, pero dahil lang naman po yun sa nawalan ako ng balanse habang nagsusurfing kanina at hindi rin naman talaga po ako malulunod dahil marunong din naman akong lumangoy. Nagkataon lang na biglang tumalon yung lalaki mula sa sinasakyan niyang pandagat at niligtas niya ako. May halong kasinungalingan sa sinabi niya dahil ayaw niya mag-alala si Manang Flor at pagbawalan na siyang pumunta sa tubig na mag-isa. Sobrang kisig niya po at nakakamanghang kagwapuhan niyang taglay. Siya na nga po marahil ang pinakagwapong lalaki na nakita ko sa buong buhay ko. Kamangha-mangha po siya, Manang. Daig niya pa nga pong mga nagagwapuhang artista. Tila nananaginip niya pang dagdag. Kinunutan siya ng noo ni Manang. Ikaw ba'y umiibig na sa binatang yon? Ay hindi po, Manang. Maagap naman natanggi ni Una. Sadyang humahanga lang po ako sa angkin niyang kakisigan. At dahil sa napakabait niya pa. Kung gano'n ay nais kong makilala ang binata na yon para makapagpasalamat din ako sa pagliligtas niya sa'yo. Huwag po kayo mag-alala, Manang. Kapag naging magkaibigan na po kami, ay ipapakalala ko po siya sa inyo. Tiyak ako na magiging ikaw ay mapapahanga rin po sa kanya. Medyo masungit na nga po siya pero sigurado po ako na magiging magkaibigan kami. Matapos ang nangyari kahapon, hindi na ulit lumabas ang bahay si Una. Nanatili lang siya sa loob at natulog. Nang magising, nakipagkwentuhan kay Manang Flor at sa mga kapitbahay nila. Sa mga sumunod na araw, hinanap siya ni Titus ngunit hindi niya na ulit ito nakita. Siya na rin ang nagbantay sa kanilang tindahan at lihim na umaasa si Una na maliligaw sa kanilang tindahan si Titus. Gusto niya kasi itong makita at makausap ulit para makapagpasalamat ulit sa pagliligtas nito sa kanya. Tulad din ang sinabi niya kay Manang Flor ay gusto niya rin na maging kaibigan ng binata na iyon. Tsa, Linda, may tanong po ako sa inyo. Sabi ni Una sa matandang si Linda na bumili sa kanila. Ano yon, Iha? May kilala po ba kayong lalaki na Titus ang pangalan? Dito rin po ba siya sa De La Paz nakatira o nagbabakasyon lang siya dito? Titus? Sandaling nag-isip si Manang Linda. Inaalala kung saan niya nga ba ito narinig ang pangalan na yon. Ah, oo. Natatandaan ko na. Ang mabait na binata na minsan ay kasakasama ng asawa ko sa tuwing nangingisda. Oo, kilala ko siya, Iha. At dito rin siya nakatila sa isla. Pero nito nagdaang buwan ay palagi siyang wala. Tila may mahalaga yatang ginagawa. Nakabalik na pala siya ng De La Paz. Nakausap mo ba siya at naitanong mo siya sa akin? Ah, opo. Noong isang araw po ay nagkakilala po kami. Pero mula po noon ay hindi na ulit kami nakita kaya na-curious po ako kung dito rin po ba siya sa isla nakatira. Paliwanag ni Una na masaya na marinig na sa isla pala na ito nakatira ang binata at ang ibig sabihin lang noon ay posible na mag-cruise ulit ang landas nilang dalawa. Kinabukasan ay nagpa siya ulit si Una na maglibot-libot sa isla. Nagbabaka sakali siya na makikita niya ulit ang binata na si Titus. Sa Coastal Paz restaurant niya napiling mag-lunch. Inaya niya si Manang Flor na samahan siya, ngunit ayaw naman na matanda dahil mas gusto raw nito na sa bahay lang kumain at wala rin daw kasing magbabantay sa tindahan nila. Nakatuon ang mata niya sa menu at nasa tamang konsentrasyon. Hindi siya makapagpasya kung anong kakainin dahil lahat ng nakalista sa menu ay tila masarap.
Ito ang unang beses niya sa restaurant na ito, kaya ang gusto sana ni Una ay matikman niya ang lahat ng mga pagkain. Ngunit, kung gagawin niya yon ay sigurado na hindi niya rin naman mauubos ang lahat. Ramdam ni Una na may taong nakatayo sa tabi niya. Waiter siguro. Hinihintay siyang makapili. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay nakapagpasya na siya kung anong o-orderin niya. I would like to get... Hindi na natuloy ni Una ang sasabihin na mag-angat siya ng tingin sa waiter. Titus? Ang nakatayo sa tabi niya ay walang iba kundi si Titus, na noong isang araw pa niya hinahanap. Ang gwapong lalaki na tagapagligtas sa kanya mula sa muntik niya ng pagkakalunod, dito niya lang pala ito matatagpuan sa restaurant. Ang asul na mga mata ni Titus sa singlalim ng karagatan ay walang emosyon habang nakatingin sa mga mata niya. Dahilan para biglang bumangon ang kaba sa kanyang dibdib. Waiter ka dito? Gulat na tanong niya sa binata. Yes. Tipid din tong sagot bago kinuha ang ballpen at notepad mula sa bulsa ng suot na itim na apron na half ang pagkasuot. Anong order mo? Wala sa sarili na sinabi na ni Una sa binata kung anong order niya. Hindi pa rin siya makapaniwala habang nakatitig dito na sinulat at inulit sabihin ang order niya. Yeah, that's all. Sinabihan siya nitong maghintay ng ilang minuto at dadalhin lang nito ang order niya. Hanggang sa maglaho si Titus sa loob ng kusina ay nakatingin lang siya dito. Makalipas ang hindi mabilang na sandali na paghihintay ay bumaling ulit siya sa pinto kung saan naman pumasok si Titus kanina. Sakto naman na lumabas na ito roon. May hawak itong tray na marahil ay ang order niya na at nakikipag-usap sa isa pang waiter. Nang tumingin sa direksyon niya si Titus, ngumiti lang siya at itinaas ang isa niyang kamay. Namataan din ni Una ang bahagyang pagkunot ng noo ng binata habang nakatingin sa paligid. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito ulit sa waiter bago lumapit sa kanya. Hi! Masayang bati ni Una sa binata na makalapit ito sa table niya. Tahimik lang na nilagay nito sa mesa ang pagkain. Kumain ka na ba? Tanong ni Una sa binata habang iniisa-isa nitong ilagay ang pagkain sa kanyang harapan. Gusto mo bang sumabay sa akin? May treat. Bilang pasasalamat na rin sa pagligtas mo sa akin ng isang araw. Dagdag pa niya, ngunit hindi siya nakakuha ng sagot mula sa binata. Napanguso naman si Una nung tumalikod na ito at nag-umpisa ng maglakad palayo. Sungit naman nun. Siya nang ang ililibre. Ani ng bahagi ng isip ni Una. Natapos na lang siyang kumain ay hindi niya ulit nakita si Titus. Nang itanong niya sa isang waitress kung nasaan na si Titus, ang sabi sa kanya ng babae ay umalis na raw si Titus dahil may mahalaga pa itong kailangang gawin. Nalungkot naman si Una pero sa isip niya ay magkikita pa naman sila ni Titus dahil alam niya na kung saan ito nagtatrabaho. Nagpasya si Una na magpatuloy na lang sa paglilibot. Hanggang sa napagpasyahan niya rin na pumasok sa De La Paz Hotel. Maganda sa loob at malinis. Mabait din ang mga staff doon na mabait na bumati sa kanya. Sobrang ganda sa rock formation na yon. Hindi ako nagkamali at pinuntahan ko yon. Ang bilis nga nag-viral ng post ko habang nasa rock formations ako at lahat sila ay nagtatanong kung saan daw ba nila matatagpuan yon. Habang naglalakad si Una, hindi sinasadya na marinig niya ang pag-uusap ng dalawang magkaibigan. Hindi niya tuloy maiwasan na hindi magtaka kung saan nga bang rock formations na tinutukoy nila. Miss? Nilapitan ni Una ang janitress na nagmamop ng sahig at agad naman na bumaling sa kanya at nagtanong kung anong kailangan niya. Maaari ko bang malaman kung saan yung rock formations na tinutukoy ng mga babae kanina? Parang gusto rin kasi ni Una na puntahan yon kaya nagtatanong siya. Ang sikat na rock formations po ba ng De La Paz ang tinutukoy ninyo? Naku, medyo malayo po yun dito pero mabilis nyo rin pong mararating yun kung gagamit po kayo ng mabilis na sasakyang pangdagat. May mga bangkero po sa labas na nag-o-offer na dalhin ng mga turista sa rock formation na yun. Nagpasalamat si Una sa sagot ng babae at nagpa siya na puntahan ang rock formation na yon. Base kasi sa sinabi ng mga babae kanina, ay tila sobrang maganda nga sa lugar na yon. Gusto naman ni Una na mapuntahan niya ang lahat ng mga tinatagong yaman at ganda ng isla na ito. Papalabas pa lamang si Una sa hotel nang may humarang sa kanya na dalawang banyagang lalaki na pareho nakangiti sa kanya kaya agad din na naglaho ang ngiti ni Una at napakunot ang noon niya sa mga ito. Hi! Bago ka lang dito?
May accent pa ng tono ng boses sa tanong sa kanya ng isa sa dalawang lalaki. Kanina ka pa namin tinitingnan at hindi namin maiwasan na mapuna kung gaano ka kaganda. You're like a goddess. Nakakasilaw ang ganda mo. Kaya nagbabaka sakali kami na baka gusto mo sumama sa vlog namin? Kumunot naman ang noon ni Una at tiningnan ng kamera nila na nakahanda na. Ibinalik niya rin kaagad ang tingin niya sa mukha nila at sa magalang na boses ay sumagot. Pasensya na pero wala akong balak na sumama sa vlog ninyo. Mabait ang uri ng pagkakatanggi ni Una ngunit tila hindi naman yun nagustuhan ng dalawang dayuhan. Dahil noong akmang lalagpasan niya na ang dalawa ay biglang hinawakan nito ang isang braso niya. Miss, sandali lang! Bitawan niyo ako! Marahas ang tono ng boses ni Una at matalim din ang tingin niya sa mga ito. Huwag ka munang umalis, miss! Gusto ko lang namin na makausap. Wala naman kaming masamang gagawin sa'yo. Gusto lang naman namin na bigyan ka ng offer. May pag-asa pa na sumikat ka kapag nangyari yon. Kung iniisip mo rin na wala kang kikitain kung sakali na papayag ka sa alok namin, huwag ka mag-alala dahil bibigyan ka rin namin sa likuran ng video. Basta ibigay mo lang sa amin ang contact information mo. Paliwanag ng isa na siyang humawak sa braso niya. Hindi ako interesado. Wala akong balak na maging parte ng vlog nito. At mas lalong hindi ko iniisip na sumikat at kumita ng pera ng dahil dyan. Kaya pwede ba bitawan niyo na ako dahil nasasaktan na ako? Pagalit niyang banta sa mga ito. Pag-isipan mo muna ang offer namin sa iyo, miss. Narinig namin na gusto mo rin napuntahan ng sikat na rock formations dito. Pwede ka naming dalhin sa lugar na yon. Wala rin naman kaming masama ng gagawin sa'yo. Hindi na natapos ang isa pang lalaki ang sasabihin ng may pagalit na nagsalita. Agad na tiningnan naman ni Una ang lalaki nagsalita. If my wife says no, then don't force her. Tumayo sa tabi niya si Titus na nagbabantang tingin sa dalawang dayuhan habang dahan-dahan naman na lumuwag ang pagkakahawak ng lalaki sa kamay ni Una. Hanggang sa tuluyan na nito na nabitawan niyon. Sino nagbibigay sa inyo ng karapatan para mangharas ng mga tao rito? Para lang sa walang kwenta na vlog niyo na yan? Galit pa rin na tanong ni Titus sa mga ito. Bumaba rin ang tingin ni Una sa kamay niya na hinawakan ni Titus at pinalapit siya nito papunta sa tabi nito. Sino ka ba? At bakit ka nakikialam dito? Galit na tanong ng foreigner. Wait, nagsalita ang isa pa. Hindi ba siya yung mangingisda na nakilala natin nung isang araw, dude? Ano na ngayon? Security guard ka na rin ba sa hotel na to kaya ka nandito? Tila namamaliit pa ang timbre ng boses ng pangit na foreigner. Ang mabuti pa, huwag kang makialam dito, man. Kasama namin ang babae na yan. Security guard ka lang sa hotel na to pero kung maka-akto, kala mo ikaw ang may-ari. Yes, security guard ako rito. At tungkulin ko na protektahan ng mga guests namin sa mga katulad ninyo. Sagot ni Titus sa mga ito. And you are harassing my wife. Hindi niyo kasama ang asawa ko dahil akong kasama niya papunta dito. Hindi lamang ang dalawang foreigner nagulat sa sinabi na yun ni Titus, kundi maging si Una na rin. Napatingin pa siya sa mukha ni Titus na madilim pa rin. Ganon pa man ay hindi na siya nagsalita. Ang mabuti pa'y umalis na kayo sa lugar na to dahil sisiguraduhin ko na hindi ko palalampasin ang ginawa niyong to. Binigyan na kayo ng warning ng mga tauhan ng dalapas pero pinili niyo pa rin na ulitin ang ginawa niyong yon? Ngayon ang asawa ko talagang hinaharas ninyo? Banta ulit ni Titus. At dahil doon ay napuno na ng takot ang mukha ng dalawang foreigner na kanina lang ay sobrang yabang. Ang dami nilang yabang kanina pero tiklop lang pala sila sa isang security guard. Mabuti nga sa dalawang foreigner na dinakip ng ilan pang mga security bilang utos ni Titus. Ang lakas ng pagkakahawak nila sa kamay niya kanina kaya ang resulta ay namulang pulso niya. Hinaplos ni Una ang pulso niya na namumula. Dahil nga sa maputi ang balat niya na mistulang gatas ay mabilis na napupuna ang pumumula ng pulso niya. Napaangat ang mukha ni Una nang hawakan ulit ni Titus ang kamay niya. Nakakunot ang noon nito at para bang hindi natutuwa sa nakita. It's turning red, sabi nito. Kailangan natin gamutin yan bago pa maging pasa. Sumunod na si Una kay Titus habang naglalakad sila.
May inutusan ito na isang babae na kumuha ng cold compress na agad din naman na tumalima. Habang naghihintay sila sa cold compress ay pinaupo muna siya ni Titus sa isang upuan. May isang babae ang lumapit sa kanila at kinausap si Titus tungkol doon sa mga foreigner kanina. Ano pong gagawin namin sa kanila, sir? Tanong ng babae kay Titus. Katulad ng sinabi ko kanina, paalisin niyo sila sa lugar na to. They are no longer welcome here. And make sure na makakarating sa agency nilang ginawa nilang to. Tell them na hindi muna ako gagawa ng ibang aksyon dahil hihintayin ko kung anong gagawin nila na aksyon. Pero kung wala naman silang gagawin, ay ako na mismo magpapasa kung ano man ang nararapat na gawin sa mga taong yan. Maging si Una ay nakaramdam ng takot sa sinabing yon ni Titus. Hindi naman ito galit habang sinasabi yon. Sa katunayan ay mas kalmado pang boses nito. Pero madilim ang mukha at ganun pa man, tila masigit na nakakatakot yon na maging ang babae na kausap ni Titus ay napalunok na lamang sa takot. Hindi naman maiwasan ni Una na magtaka kung bakit tila si Titus ang sinusunod ng mga tao rito. Sa isip niya ay baka hindi naman talaga ito security guard dito. Hindi na rin siya magugulat kung sakali man na si Titus ang may-ari ng Paso Resort. Dahil sa itsura pa lang nito ay halata naman na mayaman ito. Does it hurt? Tanong ni Titus sa kanya habang dahan-dahan na nilapatan ng cold compress ang namumulan niyang braso. Hindi naman. Sagot ni Una at hindi maiwasan na hindi mapatitig sa binata. Magaan lang ang bawat dampi ng cold compress sa braso niya na para bang ayaw nito na lagyan ng pressure sa takot na baka ay masaktan siya. Sobrang maingat ito. Kahit na maging sa pagkakahawak sa kanya at ang puso ni Una ay wala namang tigil sa mabilis sa pagtibok na para bang ayaw ng kumalma. Sabihin mo sa akin kung nasasaktan ka, sabi ni Titus. Hindi naman sumagot si Una dahil nakatitig lang siya sa binata. Pagkatapos itong magamot ang braso niya ay binalik na nito sa babae na inutusan nito kanina ang cold compress na nakatayo lang sa gilid. Naghihintay sa susunod na utos ni Titus. Pagkatapos ay nilagyan din ni Titus ng cream ang braso niya para siguro hindi na mas lalo pang magbasa. Salamat. Nahiya na sabi niya sa binata pagkatapos. Tipid lang naman itong tumango sa kanya. Titus? Tawag niya rito. May ginagawa ka pa ba? Tumingin ito sa kanya na bahagyang nakakunot ang noo. Why? Gusto ko sanang pumunta ron sa sinasabi nila na magandang rock formations dito kaso wala akong kasama. Nahihiya na sinalubong niya mga mata nito. Pwede mo ba akong samahan? Okay. Ano okay? Tanong niya. Sasamahan mo ba ako? Yes. Nagliwanag naman ang mukha ni Una sa sinabing yon ni Titus. Sobrang excited siyang tumayo at siya na mismo ang unang humawak sa kamay nito para hilahin ito palabas ng hotel na yon. Para bang nawala sa isip ni Una ang nangyari kanina at sobrang excited siya na puntahan ng rock formations na yon. Dahil sa sobrang excitement niya nakitang-kita sa mga mata niya, ay napailing sa kamay si Titus. We'll use my speedboat to reach the rock formations. Hindi natin magagamit ang ibang bangka dahil pinipinturahan nila yun ngayon. Sabi ni Titus, nahawak niya pa rin ang kamay at naglalakad sila sa buhangin. May speedboat ka? Gulat niya sabi. Yes. Oh, okay. Kung gano'n ay tama ang iniisip niya kanina na hindi lang ito bastang security guard dahil for sure, wala namang security guard na kayang magmay-ari ng isang yate. Kung sa bagay, dapat noon pa lang ay naisip niya na yon. Dahil una pa lang ay sobrang obvious naman na mayaman talagang binata dahil sa jet ski na nga ang gamit nito noon. Namangha naman si Una nang marinig nila kung nasaan ang speedboat ni Titus. It was a white, luxurious speedboat. Magandang hapon po, Senyorito Titus. May pupuntahan po kayo ngayon? Magalang na tanong ng isang lalaki na nasa speedboat. Yes, dalhin mo kami sa rock formations. Sakto, senyorito. Kakalinis lang ho ng speedboat ninyo. Chinek ko na rin ho ang engine at okay na okay. Good. Tipid na sinabi ni Titus. Tinulungan si Una ng lalaki na umakyat sa speedboat. Sumunod din si Titus.
His speedboat is so cool and very luxurious. Sobrang namangha si Una habang nasa ginagala niyang tingin niya. Ingat po kayo, ma'am, sir. Bumaba na ang lalaki at nagpasalamat si Una dito. Sumaludo naman ito sa kanya sabay ngiti ng malapad. Ngumiti si Una kay Titus na nasa cockpit at nakaupo sa leather seat. Binuhay nito ang makina at nag-umpisa ng umandar ang speedboat. Tumingala naman siya sa asul na langit at namangha. Mataas ang sikat ng araw ngayon at kaunti lamang ang ulap. Siya nga pala, Titus. Anong mayayari doon sa mga foreigner kanina? Tanong ni Una at naupo siya sa gilid. Dumungaw din siya para mas lalong makita ang ganda ng asul na dagat at mga lumalangoy na isda. Pababalikin sila sa kanilang bansa at bahala ng gobyerno nila na magsampa ng kaso sa kanila o magbigay ng parusa. Pero kung walang gagawin na aksyon ng kanilang gobyerno laban sa dalawang lalaki na yon, we'll file a case against them. Tumango naman si Una. Marami na bang mga hinara sa mga yon dito? Last week may nagreklamo sa kanila. Though walang proof na ginawa nga nila yon kaya binigyan namin sila ng chance. Ikaw ang mas pinersa nila. Nalingon niya si Titus at nagtanong, natakot ka ba sa kanila kanina? Tumango naman si Una. Oo, mabuti na lang at dumating ka kaagad. That's the first time I was harassed kaya hindi ako nakapag-isip ng maayos. Pinangunahan ako ng takot. Dumaan ang emosyon sa mga mata nito na hindi niya mapangalanan. I'm sorry that you have to experience that here. It's okay. Hindi yun naman kasalanan yon. Sagot niya at bahagyang nginitian si Titus na may hindi niya mapangalanan na emosyon sa mukha. Habang papalapit ang speedboat sa rock formations, manghang-mangha naman si Una sa nakikita ng mga mata niya. Makapigil hininga ang ganda nito. Mas maganda pa sa inaasahan niya. Paglipas ng ilang sandali, ay pinatay na ni Titus ang makina at bumagal ang takbo ng speedboat. Excited naman siyang bumaba at hindi na ito hinintay. Sumunod din naman kaagad si Titus sa kanya. Naka-shorts lang siya at mababaw lang naman ang tubig kaya hindi siya nabasa. Tingnan mo inaapakan mo Una, maraming sea urchins dito, baka matinik ka. Paalala ni Titus sa kanya. Okay. Wow, sobrang ganda. Punong-puno ng pagkamangha ang boses ni Una nung nasa buhangin na siya at malapitan ng malaki at mataas na rock formations. Ngumiti siya kay Titus na nakasunod sa kanya. Ang ganda-ganda pala rito. Maraming salamat sa pagdala mo sa akin dito, Titus. Pinigil ni Titus ang pagsupil ng ngiti ngunit hindi nito nagawa na itago ang kislap sa mga mata nito. Nagpicture-picture si Una roon gamit ang cellphone niya. Napalingon siya kay Titus nang hawakan nito ang kamay niya habang umakyat siya sa isang bato. Careful, matarik ang mga bato rito. Paalala nito sa kanya. Malalaki at matatarik nga ang mga bato. Medyo nahihirapan siya sa pag-akyat lalo pat dumudulas ang suot niyang tsinelas na basa. Mabuti na lamang at nakaatabay si Titus sa pag-akyat niya. She was so concentrated and she was being extra careful. She didn't want to get cut by the sharp rocks. Nang makaakyat na siya sa unang rock formations, binitawan ni Titus ang kamay niya. Sumunod na rin ito sa taas. Umihip ang malakas na hangin dahil ng pagsabog ng buhok niya, ang ilang hiblay na pupunta pa sa kanyang muka. Pumikit si Una at nilanghap ang sariwang hangin. Merong kumukurbang ngiti sa kanyang labi. Pagmulat niya ay nahuli niyang titig na titig si Titus sa kanya. Kumikinang ang asul nitong mga mata habang nakatingin sa kanya. How can he be so handsome just by standing there and doing nothing? Bakit? Tanong niya dito. Bumaba ang tingin nito papunta sa leeg niyang pawisan. Dumikit pa doon ang ilang hibla ng buhok niya kung kaya hinawi niya ito. Nagtiimbagang ito sabay iniwas ang tingin doon at sa kanyang mukha na tumitig. Anong sunod mong gagawin? Kinagat ni Una ang ibaba niyang labi at nag-iwas ang tingin. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Tiningnan ni Una ang tuktok na gusto niyang maabot. Aakyat ako ron, sabi niya habang tinuturo kung saan. Matatarik ang mga batok paakyat doon pero mukhang makakaya niya naman. Walang kahit anong sinabi si Titus ngunit hinawakan ulit nito ang kamay niya. Hawak-hawak pa rin nito ang kamay niya habang paakyat siya pero ang hirap.
Hindi siya makaakyat. Pinagpapawisan siya lalo. Ilalagay ko ang kamay ko sa bewang mo at iaangat kita para mas madali ka makaakyat, he said in a baritone voice. Mariin naman na napalunok si Una nang ilagay nito ang malaki at magaspang na kamay sa bewang niya. At bahagya siya nitong iniangat para makarating sa tuktok. At nang naroon na siya, ay masayang ngumiti siya na para bang may nagawa siya na sobrang hirap. Sinuyod ng mata niya ang makapigil hininga na ganda ng tanawin sa baba. Dahil sa lakas ng hangin na nagugulong buhok niya, hinagilip niya ito at ginawang messy bun. Sumunod din agad sa kanya si Titus. Ang ganda-ganda talaga ng isla na to. Gusto kong dito na tumira. Sigaw ni Una habang nakadipa ang mga kamay niya. Hindi ba't dito ka na nakatira? Tanong ni Titus kaya napabaling siya dito. Oo, pero wala rin akong plan na mag-settle dito habang buhay. Bakit naman? May buhay kasi akong iniwan sa syudad at saka gusto ko rin magkapamilya. Baka kung dito lang ako ay hindi ako makapag-asawa. Paliwanag niya. Bakit? Wala ka pa bang natitipuhan dito na maging asawa? Meron. Ikaw. What? Inosente niya itong tiningnan. Wala, tara na magpa-picture na lang tayo para maraming memories. Hindi rin naman sila nagtagal doon at bumalik na sa Coastal Paso Resort. Sinama niya na rin si Titus sa tindahan nila para ipakilala ito kay Manang Flor na sobrang mangha at gulat nang makita si Titus. Siya nga po pala, Mamang, ito nga po pala si Titus. Siya po nakwento ko sa inyo na tumulong sa akin nang muntik na po akong malunod. Pagpapakilala ni Una kay Titus. Masaya ako na makilala ka, iho. Nakangiti naman na sabi ni Manang Flor bago sumulyap sa kanya. Ang mga mata ay para bang sinasabi na tunay niyang napakagwapo ng binata. Masaya rin po ako na makilala kayo, ma'am. Magalang na sabi naman ni Titus. Mamang na lang din ang itawag mo sa akin, iho. Nakangiti na sabi ni Manang Flor. Ang mabuti pa ay dito ka na rin magtanghalian sa amin, iho. Nagluto ako. Kaagad na sinang-ayunan ni Una ang sinabi ni Manang Flor. Oo nga, dito ka muna kumain, Titus. Masarap magluto si Mama. Masayang masaya si Una nang pumayag si Titus sa alok na iyon ni Manang Flor. Habang kumakain sila ay asikasong-asikaso ito ni Una. Hindi naman napapansin ng dalawa ang mga pigil ng ngiti sa labi ni Manang Flor habang pinagmamasdan sila. Kaagad na naging malapit si Manang Flor kay Titus at sa katunayan ay botong-boto pa nga si Manang Flor kung si Titus daw ang maging nobyo niya. Habang hindi naman masabi ni Una kung magkaibigan nga ba sila talaga ni Titus pero wala pa rin siyang tigil sa kakasunod dito. Gusto niya nga na maging malapit sila. Gusto niya itong maging kaibigan. Mag-iisang buwan na rin sila sa isla at 3 linggo na rin siyang nakabuntot kay Titus. Naglalakad-lakad si Una sa tabing dagat nang namataan niya si Titus na may daladalang lambat. Hindi lang kasi waiter at security guard itong si Titus kundi isa ring mangingisda. Sobrang sipag at simple lang nito kahit na may ideya na si Una kung gaano itong kayamang tao. Isa pa sa mga dahilan kung bakit mas lalong humahanga si Una kay Titus ay dahil sa pagiging simple lang nito. Hindi mo ito makikitaan ng kahit anong yabang. Hey! Hintayin mo ako! Sigaw niya, tumakbo siya palapit kay Titus na bumagal ang paglakad para maabutan niya ito. Papalaot ka na? Tanong ni Una nang makalapit na siya sa binata. Hindi siya nito sinagot at tuloy-tuloy lang sa paglakad. Napanguso naman si Una at sumunod pa rin sa binata. Nauna itong maglakad sa kanya. Nasa likuran lang siya nito. Pinagmamasdan niya ito, his bronze skin shining under the sunlight. He has defined muscles. He's tall and muscular. He's probably the finest fisherman that ever existed. Ate Una! Tawag sa kanya ng batang kapitbahay nila na si Jovan. Oh, Jovan, bakit nandito ka? Wala ka bang pasok ngayon? Tanong niya, tinulungan siya ni Jovan umakyat ng bangka. Meron po, pero mamaya pa po. Kaya tumulong po muna ako kay Kuya Titus dahil wala naman po akong ginagawa. Anong oras pang pasok mo? Mamayang 1:00 pa po. Inilapag na ni Titus ang lambat na dala sa deck bago nag-squat at sinek ang makina ng bangka.
Naupo naman si Una sa dulo ng bangka. Pareho na silang abala ngayon. Para hindi siya mainip, kinakausap niya na lang si Jovan. Anong ibig sabihin ng pangalan ng bangka niyo? Tanong niya kay Jovan. Napansin niya kanina ang pangalan ng bangka nila. Ang ibig sabihin po nun, sulong. Tumango siya. Sinulyapan niya rin si Titus. Nakatalikod ito sa kanila at abala sa ginagawa. Gumagamit din pa kayo ng pamingwit tuwing mangingisda? Tanong niya muli kay Jovan. Opo, ate. Talaga? Hindi pa nararanasan ni Una na makapangisda gamit ang pamingwit at nais niya sana iyong maranasan. Opo, nasa baba nga po ng inuupuan ninyo mga pain na gagamitin natin mamaya. Nawala naman ang galak sa kanyang mukha dahil sa sinabi ni Jovan. Mariin siyang napalunok at saka dahan-dahan na dumudungaw sa kanyang kinauupuan. Nanlaki naman ang mga mata niya dahil sa pandidiri at gulat at saka napatayo agad habang tumitili ang nang makita ang mga uod roon. Oh my God! Nandidiring tili niya. Gosh, those are so disgusting! Pakiramdam ni Una ay nagtayuan ang mga balahibo niya dahil sa mga uod. Isa sa pinakaayaw niya sa mundo ay ang mga uod. They look extremely disgusting. Kaya niya mag-alaga ng ahas. She can even pet them. But the worms is a big no for her. Tumigil lamang si Una sa pagtili at kakagalaw nang may kamay na humawak sa balikat niya. She can feel the roughness of his hand on her skin that sends shivers down her spine. Her heart races with heightened excitement. Calm down. Malalim ang tinig ni Titus. Matatapon ng mga paing kung tutuloy ka sa paggalaw. Lumunok siya bago nalungon. Nasa balikat niya pa rin ang mga kamay nito at diretso itong nakatingin sa mga mata niya. Ngayon niya lang napagtanto kung gaanong kaganda ang mga mata nito. It resembles the ocean on a sunny day. Nagkatitigan sila ng ilang sandali. Si Titus ang unang nag-iwas ng tingin at inilayo ang kamay nito mula sa kanyang balikat. Tumikim ito bago nagsalita. Doon ka maupo. Walang pain doon. Itinuro nito ang pwedeng upuan doon sa malapit na pwesto nito kanina. Sumunod naman si Una. Halos hindi ako makahinga dito sa buong kinauupuan niya dahil nasa malapit lang si Titus. Mabilis ang tibok at kumakabog ang bagay sa kanyang dibdib. Sa totoo lang, tuwing nasa malapit si Titus ay hindi ni Una maintindihan ang sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Takot po pala kayo sa mga uod, ate? Sabi ni Jovan. Oo, yun na nga sigurong pinaka nakakadiri na creature sa buong mundo. Makita ko pa lang sila, kahit malayo pa sila sa akin na nagtatayuan na agad ang balahibo ko. Pinagtawanan lang siya ni Jovan. Hindi kasi ito takot doon dahil hindi naman daw iyon nangangagat. Tahimik lang si Titus na nakikinig sa kanila. Minsan si Titus na abala ang pinagmamasdan ni Una. Minsan ay ang karagatan. Mamaya ay umuwi na si Jovan para maghanda na sa pagpasok nito sa eskwela. Samantalang naglalaro naman siya sa dalampasigan. Mataas na ang sinag ng araw ngunit hindi naman yan masyadong masakit sa balat. Hinahabol niya ang alon at pagpapalapit nito sa kanya ay umaatras naman siya. Nang magsawa ay tinabunan niya ng buhangin ng paa niya at hinayaan na burahin niya ng alon. Ganon lang ang ginawa niya at masaya siya roon. Tinagilid ni Una ang kanyang ulo upang tingnan si Titus. He was still busy, but he was smirking a bit and shaking his head. Matapos noon ay pareho sila na inimbitahan ng magulang ni Jovan sa kasal daw ng isa pang apo nito sa susunod na linggo. Sobrang excited tuloy ni Una dahil bukod sa iyon ang unang beses na makakadalo siya sa kasal ay sa isla din daw gaganapin ang kasal. Pangarap din kasi ni Una noon na maikasal sa seaside para kasi sa kanya ay mas romantic yon. May lakad ka? Iyon ang bungad na tanong ni Una kay Titus nang pagbuksan siya nito ng pinto. Nakasuot ito ng straw hat at lumang kulay gray na long sleeves. Tila may pupuntahan. Hinagod siya nito ng tingin at ang dala niyang pinggan na ang laman ay almusal. Hindi ito sumagot. Ngunit binuksan nito ng malaki ang pinto kaya pumasok siya at sumunod dito papunta sa kusina. Tinanggal ni Titus ang suot na straw hat at inilapag ang iyon sa lamesa bago lumapit sa lababo upang gumawa ng hot brew and hot milk. Feel at home naman si Una sa bahay na ito
Dahil madalas na rin naman siya dito. Kahit papaano ay close na rin kasi sila ni Titus at baliwala na rin sa binata ang presence niya. Parang sanay na nga rin ito sa kanya. Lumapit na si Una sa pantry at kumuha ng 2 plato, tinidor at knife at tinanda niya na ang mesa. "Saan ang punta mo?" tanong niya habang nagsasalin ng tubig sa baso. Merong pinapakuha si Rem sa kabilang bahagi ng isla. Hindi niya maasikaso dahil abala daw sila sa paghahanda sa kanilang kasal kaya ako nang kukuha. Naupo na siya sa upuan at patapos na rin ito. Matatagalan ba kayo roon?" "Hindi ko alam." "Ang saya palang ikasal dito sa Isla de la Paz, no? Tulong-tulong ang mga tao sa paghahanda. Alam mo, pangarap ko rin na may kasal sa seaside. Bata pa lang ako, yun ang pangarap ko. Kaso, hindi ko pa natatagpuan ang lalaking pakakasalan ko." Tila nananaginip naman na sabi ni Una. "Pero syempre, pangarap ko pa rin ang ikasal. Kung pwede nga lang ay dito na rin ako sa isla na to ikasal eh. Kabisado ko rin naman na kasi ang ugali ng mga tao rito. At sigurado ako na mas magiging masaya ako kung sakali man na dito ako ikakasal." Dahil nga sa medyo malayo si Una kay Titus ay hindi niya narinig ang mahinang sabi ng binata sa sarili. "Really, ha? Hindi mo pa natagpuan o tumatakbo ka lang mula sa kasalsada natin na 2? Nilingon ni Titus ang dalaga na nakaupo na sa isang stool at hinihintay na lamang siya na matapos. Iniwas din kaagad ni Titus at napangiti sa sariling iniisip. Siya na sana ang tutupad sa pangarap nito na maikasal sa seaside kung hindi lang ito tumakbo sa nakakatakda na lang pagkikita noon. "Oh, Una, if only you didn't run away." Ani ng bahagi ng isip ni Titus kapag Juan ay napailing siya sa sarili. Tinapos na ni Titus ang pagtitimpla at inilapag sa harapan ni Una ang gatas na tinimpla nito. Sumimsim din si Titus sa baso nito at naupo na rin sa harap ni Una. Sabay silang dalawa na kumain habang nagkukwento pa rin si Una tungkol sa mga pangarap nito, kabilang na ang kasal. Nang sunod-sunod na may nag-doorbell, natigil si Una sa pagkukwento ng kung ano-ano mga bagay kay Titus. Nagkatinginan pa nga silang dalawa ng ilang saglit. Tumayo si Titus para tingnan kung sino ang nasa labas. Sumunod naman si Una sa binata, dala ang kanyang tasa na kalahati na lamang laman ng gatas. "Anong ginagawa mo dito?" Tamad ang tinig na tinanong ni Titus sa taang nasa labas nang mabuksan nito ang pinto. Natabunan nito ang paningin niya kaya hindi ni Una makita kung sino ang nasa labas. "My lord, nandito po ako para ipaalam sa inyo na natagpuan na namin kung nasaan ang..." Hindi natapos ang lalaki ang sasabihin nang makita siyang sumilip. Bakas ang labis na gulat sa mukha nito. Umabot pa ng ilang segundo bago ito napakurap at muling bumaling kay Titus. "Hindi ko alam na may kasama ka pala." Gulat ang boses na sabi ng lalaki kay Titus. Nilingon naman siya ni Titus at bahagyang kinunutan ng noo. Inosente lang na tumaas ang kilay ni Una sa binata. Tiningnan ulit ni Una ang gwapong lalaki at gulat na gulat pa rin ang mukha habang nakatingin sa kanya. Ang itsura nito ngayon ay para bang nakakita ito ng multo kaya nagtaka si Una roon. Bumaling naman muli si Titus doon sa lalaki at sa seryoso na boses ay nagsalita. "Sabihin mo na sila na itigil ang pagpapahanap sa kanya." "Siya yun, diba, my lord?" Tanong ulit ng lalaki kay Titus bago sumilip din sa kanya at gumiti. "Hi, I'm Ardgal. Nice meeting you." "Get out now, Ardgal." Malamig na may diin na tinaboy ni Titus yung lalaki. Humalakak naman ang lalaki na para bang masayang masaya sa kung ano man ang reaksyon na nakita sa mukha ni Titus. Kumaway pa nga ito kay Una bago patawa-tawa na umalis. "Ay nako, my lord. Masyado mo lang akong pinagod, kasama mo naman na pala siya," sabi pa ni Ardgal habang naglalakad na ipinagtaka naman ni Una dahil hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Nagkatinginan silang dalawa ni Titus at halata sa mukha nito na ayaw nitong pag-usapan ng tungkol kay Ardgal. Halata pa rin kasi ang pagkainis sa gwapo mukha nito. Bumalik na sila sa kusina. Kahit curious ay hindi na nagtanong si Una tungkol sa lalaking yon dahil mukhang hindi nito gustong pag-usapan. Ganun pa man ay nagtataka pa rin si Una kung bakit gano'n na lang ang gulat sa mukha ng lalaki kanina nang makita siya nito. Pagkatapos nilang mag-almusal, sumunod siya sa binata patungo sa bangka na sasakyan nila.
Kasama nito ang dalawang lalaki na masayang bumati sa kanya. Inalok pa nila siyang sumama sa kanila. Ngunit nangako siya kay Nay Cynthia at asawa ni Rem na tutulong sa pag-aayos sa mga dekorasyon para bukas kaya tumanggi siya. Huwag po kayo mag-alala, Ma'am Una. Babantayan ho namin si Sir para sa'yo. Sisiguraduhin po namin na walang ibang babae na makakalapit po sa kanya. Susumbong po namin kaagad sa inyo kung may sumubok. Sabi ng lalaki kaya natatawa naman si Una. Sige po, bantayan niyo po siya. Sa kanya naman sa biro ng mga ito, bago binalingan si Titus na nakatingin na rin sa kanya at parang gusto na rin na mapangiti. Ingat! At saka kumaway siya sa binata. Sumagit ito ng tipid na tango at pinaandar na nila ang makina ng bangka. Bumalik na rin si Una sa bahay at naligo. Nakasara ang tindahan nila dahil nasa kapitbahay na rin si Manang Flor tumutulong sa pag-aayos. Suot ni Una ang kulay itim na micro tube top na pinatungan niya ng summer polo shirt na bukas ang lahat ng botones at pinarisan niya ng denim short. Hinayaan niya lang na nakalugay ang buhok niya pero nagdala siya ng scrunchie bago nagtungo sa bahay nila Nay Cynthia. Sir Titus, si Ma'am Una na po ba ang pakakasalan niyo sana? Tanong ng kasama ni Titus na si Alfred. Ang boss nila na si Titus na siyang may-ari ng buong resort ay nakaupo sa cockpit. Yes, sagot ni Titus na ayaw nang ilihim ang totoo. Wow! Ang ibig sabihin ho nun ay tuloy ng kasal ninyo ni Ma'am Una. Kayo na ba ang isusunod kay Rem? Nagtanong din ang isa pang lalaki. Tinignan ni Titus sa mga ito. I hope so. Let's pray for that. Naku, ipagdadasal po talaga namin yun, boss. Kapag kayo'y kinasal ni Ma'am Una, paniguradong malaking kasiyahan yun sa isla. Lahat po kaya sa isla kami sobrang hindi na makapaghintay na ikasal kayo. Oo nga, boss. Sana pakasalan na ulit kayo ni Ma'am Una. Bagay na bagay naman po kayo. Sana sumunod agad kayo kila Rem para walang hanggan na kasiyahan. Napailing si Titus sa mga ito pero tulad niya, ayon din naman ang hiling ni Titus. Gusto niya rin na matuloy ang kasal nila ni Una. Katulad nila ay paulit-ulit din na sinasabi ni Titus na sa isip niya na sana ay pakasalan niya na ako. Gayunpaman tila kailangan pa ni Titus na maghintay na matagal bago matupad ang hiling na yon. Naging abala sina Una lahat sa pag-aayos ng mga dekorasyon sa may tabing dagat dahil dito gaganapin ang ceremony at sa bahay naman ni Nay Cynthia ang reception. Ayon kay Nay Cynthia, dapat sa Coastal Plaza Hotel gaganapin ang reception. Ngunit tinanggihan nila ang alok ng may-ari dahil nahihiya na raw sila dahil tumutulong na nga sa paggastos ang mabuting may-ari ng hotel. Habang pinag-uusapan nila yon, nakikinig naman si Una at hindi naman maiwasang mapaisip kung sino nga bang may-ari ng Coastal Plaza Resort. Halata sa mga tao rito sa isla na malaking respeto nila at mahal nila ito. Sobrang bait at matulungin talaga siguro ang may-ari ng Coastal Plaza. Gusto niya rin itong makilala. Pero napaisip din siya na hindi kaya si Titus talagang may-ari ng resort na to? Nay? Tinawag ni Una si Manang Linda na napalingon naman sa kanya. May tanong po ako. Ano yon, Iha? Si Titus po bang may-ari ng Coastal Plaza? Oo, Iha, siya ngang may-ari. Lahat ng natatanaw ng iyong mga mata dito ay pag-aari niya. At kaming mga nakatira dito ay nakikita rin lang sa kanya. Libre lang ang pagtira namin dito basta ang gusto niya ay palaging malinis ang kapaligiran. Dahil sa sinabing yon ni Manang Linda ay napaawang ng bahagya ang bibig ni Una. Ganun pala talaga kayaman si Titus at kahit na mukhang masungit, ay mabuti pa rin itong puso. Hindi na nakakapagtaka kung bakit mahal na mahal ito ng mga ito. Dahil sa nalaman niyang iyon, pakiramdam ni Una ay mas lalo pang lumalalim ang paghanga niya para kay Titus. Tinuloy na ni Una ang kanyang ginagawa at nakatali na ang buhok niya ngayon dahil sa gabal sa kanyang ginagawa. At mainit din ang panahon. Pinagpapawisan siya. Hinayaan niya na lamang ang mga takas niyang buhok na minsan ay napupunta sa mukha niya. Sir, kailan niyo po ba aalokin ulit si Ma'am ng kasal? Abala si Titus sa pagbubuhat ng mga kahon at nilalagay niya yun sa bangka nila pero itong mga kasama niya ay daig pa ang mga marites sa pagiging chismosa at kanina pa talaga siya sinusundan para lang magtanong.
Huminto naman si Titus at hinarap ang mga ito. Bago ko gawin yan, sa tingin niyo ba ipakakasalan niya ako? Matatanggap niya kayang proposal ko? Oo naman sir, sagot ni Joel. Sino ba naman ho ang tatanggi sa inyo? Siya nga po sir, nakakatiyak kami na tatanggapin ni Ma'am Una ang alok mo na kasal sa kanya. Walang tigil ang mga ito sa pangungulit kay Titus na alokin na ng kasal si Una. Hanggang sa makabalik na sila sa Coastal Paso, ayun pa rin ang bukang bibig ng mga ito. May hawak si Una na isang gunting nang marinig ko ang boses na Giovanna nagsasabi na nakabalik na sila Titus. Maya-maya pa nakita niya na silang dumating. Lalapitan niya na sana ang binata pero mukhang busy din sila kaya't hindi niya na lang tinuloy. Magiliw na bumati lang si Titus nang dumaan sila sa harap niya. But as usual, hindi na naman siya nito pinansin. Lumapit kay Una si Manang Flor na pigil ang ngiti dahil napuna ang pagpapalitan ng ngiti ni Una at Titus ng tingin. Hindi mo ba pupuntahan si Titus? Hindi na po mama, mukhang busy din po siya. Ayoko po siyang maabala. Asus, puntahan mo lang siya dahil halos mabali na yung leeg mo kakatingin sa kanya. Nag-init naman ang pisngi ni Una dahil sa sinabi ni Manang Flor. Mahinang tinawanan siya ni Manang Flor at tinukso pa dahil sa pamumula. Nang makita ni Una si Titus na nakatingin na pala sa kanya ay agad nang nagkunwari si Una na abala at pinakalma niya ang kanyang sarili para hindi mapansin ni Titus ang pamumula niya. Tumulong din si Titus sa pag-aayos sa iba habang si Una naman ay panayang nakaw ng tingin sa binata. Ouch! Napangiwi si Una nang may naramdaman na hapde sa kanyang paa. Dinungaw niya at nagulat siya nang makitang dumudugo ang kanyang paa dahil natinikyata siya ng kung ano. Hindi siya nakasuot ng tsinelas, iniwan niya ito sa gilid kanina dahil mahirap maglakad sa buhangin ng suot iyon. At ngayon ay natinik pa talaga siya. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kung minamalas ka nga naman. Kung kailan wala siyang tsinelas na suot, tsaka pa talaga makakaapak ng tinik. Yumuko siya upang tingnan ng mas malapitan ang sugat niya. Mas marami ng dugo noon. Just great! Una. Inis na bulong niya sa sarili. Ano nangyari? Nag-angat siya ng tingin nang marinig ang boses ni Titus na biglang nasa harapan niya na. Ang bilis itong makalapit. Bumaba ang tingin nito papunta sa kanyang paa at nakita niyang bumabakas ang pag-aalala sa mukha nito na makita ang dugo roon. It's bleeding. Lumuhod ang binata sa kanyang harapan at sinipat ang sugat sa paa niyang may sugat. Kumakabog ang dibdib niya habang nakadungaw siya dito. Anong nangyari? Tanong nito habang nakatuon ang mga mata sa kanyang paa. Hawak pa nito iyon at sinisipat. Natinik lang ako. Bakit kasi hindi ka nagsusuot ng tsinelas? Mahihimigan ang inis sa tono ng boses nito. Hindi ko naman alam na matitinik ako. Dahilan niya. Tumingala ito sa kanya. Makakapaglakad ka pa ba? Mabagal siyang tumango. Yes, hindi naman ganun kasakit. Tumayo na ito. Then follow me. Nito, tinalikuran na siya. Nauna itong naglakad. Bahagya namang napakamot si Una sa ulo bago paika-ikang sumunod sa binata. Hindi naman ganun kasakit ang sugat. Kaya lang, ayaw niyang iapak sa buhangin. Nakadungaw siya sa kanyang paa habang iika-ika sa bawat hakbang. Dahil nga sa mabagal niyang paglakad, nagulat siya nang bigla na lamang siyang lumutang sa hangin dahil binuhat na siya ni Titus. He carried her in a princess style. Agad niyang pinulupot ang kanyang kamay sa leeg nito at nanlalaki ang mga mata habang nakatitig sa mukha nito. Anong nangyari, Titus? Tanong ng isang lalaking kaibigan ni Titus. Binalingan naman sila ni Titus. Natinik. Gagamutin ko lang. Kayo na munang bahala riyan. Unahin ko muna to. Hindi na magkaunda-ugaga ang puso ni Una sa mabilis na pagtibok. Halos kumawala na yon mula sa kanyang dibdib habang buhat-buhat siya ni Titus. Ang gwapo. Kahit pawisan nito sa kakabuhat ng kung ano ay mabango pa rin ito. Sobrang bango rin ito na gusto niya na lang na isubsob ang kanyang mukha sa leeg nito. Pinaupo siya ni Titus sa isang upuan dito sa cottage at iniwan siya saglit. Pagbalik nito ay may dala na itong isang bote ng mineral water. Lumuhod ito sa kanyang harapan at tinugasan ang kanyang sugat gamit ang mineral water. Nakatitig lang siya sa binata habang marahan ang kilos nito.
Maya-maya pa ay dumating na si Jovan at ibinigay kay Titus ang first aid kit. Sabihin mo sa akin kung masakit. Marahan itong sinabi bago binuhusan ng antiseptic sa sugat niya. Nakagat ni Una ang ibabang labi niya dahil sa hapde. Hindi pa naman ni Titus yan kaya muli siyang napatitig sa binata. Marahan ang pagkahawak nito sa kanyang paa, na tila ba'y ayaw nitong bumakat man lang sa kanyang mga paa ang kamay nito. Buti na lang at hindi naman ganong kalalim ang sugat. Mag-iingat ka na sa susunod. Kahit pa tumingala na ito sa kanya, nanatili siya nakatulala sa binata. Sobrang bilis ang pag-arangkada ng bagay sa kanyang dibdib at nang sandaling yon ay may bigla siyang napagtanto. Bagay na kailanman ay hindi sumagi sa isip niya noon. Huwag ka na munang tumulong sa kanila. Magpahinga ka na lang dito. Kahit maliit lang ang sugat, mas mabuting huwag mo masyadong ikikilos, sabi nito. Okay, ngiti niya naman. Sinabihan ni Titus si Jovan na ibalik na yung first aid kit sa bahay nila at umalis na rin si Titus para bumalik sa pagtulong. Naiinip naman na pinanood niya sila. Abala silang lahat. Siya nga lang siguro nakaupo. Lumipas ang ilang minuto nakaupo lang siya roon ay inip na siya. Nang hindi niya na makayang pagkainip, bumaba na siya at lumakad pabalik sa seaside kung nasaan ang iba para tumulong muli. Paika-ika pa rin siya at hindi naman yun masakit pero ayaw niyang ipwersa dahil baka dumugo muli. Una? Talagang napapitlag si Una sa sobrang gulat nang marinig niya ang galit na boses ni Titus. Nilingon niyang binata. Madilim ang mukha nito habang naglalakad palapit sa kanya. Hindi ba't ang sabi ko naman sa'yo'y manatili ka lang sa cottage, hindi ba? Pagalit nito ang sinabi. I got bored. Hindi naman na masakit ang sugat ko. I want to help again. Pumikit ito ng mariin na tila ba'y inis na inis sa kanya. Bumalik ka na ron sa cottage. Sinabi ko na kay Nay Cynthia na hindi ka makakatulong. Gusto kong tumulong, sabi niya. Don't be stubborn, Una. I'm not being stubborn, depensa niya. Hindi naman na talaga masakit ang paa ko. I can help you guys again. If it doesn't hurt anymore, bakit pa ika-ika ka kung lumakad? Because I don't want to put pressure on it, palusot niya. Huminga si Titus ang malalim bago hinubad ang suot na tsinelas. Yumuko ito at sinuot yun sa paa niya. If you want to help again, wear it. Anito bago tumayo ng tuwid. Thanks. Nahihiya niyang sabi. Tumuloy siya sa paglalakad ngunit bago pa man siya makalayo ay natapilok na siya. May kamay naman kaagad na nakaabang sa bewang niya para hindi naman siya mawala ng balanse. Bumalik ka na lang sa kubo, Una. May diin itong sinabi. Nilingon niya ang binata at nahihiyang umiti. Ayos lang ako. It was just a prank. Biro ko lang yon. Nagkatinginan sila na matagal habang nakatiimbag ang ito. Gusto niya nang lumayo para hindi siya lalong mapahiya sa binata. Ngunit parang nakatadhana ng mapahiya siya kay Titus dahil natapilok na naman siya. Pero this time, tuluyan na siyang bumagsak sa buhangin. Prank din ba yon? May diin itong tanong at agad siyang dinaluhan. Sa sobrang pagkapahiya ay nakagat na lang ni Una ang ibaba niyang labi. Tinulungan siya ng binata na tumayo. Ang pisngi niya ay parang sasabog na dahil sa labis na hiya. Hindi ako babalik sa kubo. Maiinip lang ako doon. Inunahan niya nang sasabihin ito. Tutulong ako sa kanila. Nagtagi sa mga bagang ni Titus sa Ines. Okay, gawin mo kung anong gusto mo. Buong araw hindi na ulit siya pinansin ni Titus pagkatapos noon. Madilim ang mga mukha nito habang tumutulong. Matapos ang ginawa nito, umalis muli sa kayang bangka at hindi niya alam kung saan siya nagpunta. Kinabukasan ay ang araw na ng kasal kaya mas lalo silang naging abala at masaya rin silang lahat. Suot ni Una ang kulay orange na maxi dress at ang kanyang buhok ay nakalugay lamang. Maraming mga tao at lahat doon ay puro mga kaibigan at mga kamag-anakan ng mga ikakasal. Habang nakaupo siya ay hinahanap ng kanyang mata kung nasaan si Titus. Hindi nagtagal at namataan niya na ito. Nakasuot ito ng kulay puting long sleeve shirt na nakatupi hanggang siko. Ang gwapo, parang isang modelo. May kausap ito na isang lalaki na tumapik sa balikat nito at naglakad palayo.
Nang sa wakas bumaling na sa direksyon nila si Titus, tumayo siya at itinaas ang kamay. Akmang tatawagin niya na sana ang binata nang biglang may isang magandang babae na nakasuot ng kulay puting bestida ang tumakbo palapit at yumakap kay Titus mula sa likuran. Agad na umikot si Titus upang harapin ang babae. Nasa ere ang kanyang kamay na dahan-dahang binaba niya. Si Ate Donna Villaruel yung babae, ate. Wika ni Jovan marahil ay napansin nito ang pagtataka sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Jovan. Kaano-ano siya ng Kuya Titus mo? Hindi ko po alam, ate, pero sobrang malapit po silang dalawa. Tumango si Una at hindi na ulit nagtanong. Tahimik na lang siya naupo habang pasulyap-sulyap pa rin sa dalawa na masaya namang nag-uusap. Napakaganda ng babae at gwapo rin si Titus. Hindi maitatanggi na sobrang bagay ng dalawa. Naninikip ang dibdib ni Una. May kakaiba siyang nararamdaman na ngayon niya lang nadama. Iniwas niya na lang ang kanyang tingin at mas pinili na maging masaya dahil ayaw niya nang magmukhang bitter sa araw ng dapat ay pinakamasayang araw para kay Rem at Vicky. Alam mo bang ganitong kasalang din ang gusto ni Titus? Simple lang pero masaya. Sabi sa kanya ni Nay Cynthia na nakaupo sa kanyang tabi. Talaga po? Ikakasal na po ba siya? Pilit na masiglang tono ng boses niya. Oo, ikakasal na nga dapat siya noong nakaraang buwan pero hindi natuloy. May kung ano atang nangyari? Matuling natigilan si Una. Ikakasal na po talaga siya? Oo, iha. Sa katunayan ay nakahanda na ang lahat para sa preparation sa kasal niya. Hindi nga namin alam kung anong nangyari at biglang hindi yun tumuloy. Ganun po ba? Kung ganun ay, nasa na pong pakakasalan niya ngayon? Ano pong pangalan niya? Pilit na tinatago ni Una ang sakit sa kanyang tinig ngunit tila hindi niya yon magawang matago dahil nanginginig pa rin ang boses niya. Hindi pa namin nakikilalang mapapangasawa niya eh. Mula nang mabili niya ang Coastal Pazo ay hindi niya na dinadala dito ang fiancé niya. Ang sabi niya kasi mas gusto niya raw na ipakilala siya sa amin sa orasan ng kasal nila. Kaya nga siguro niya binili ang Coastal Pazo para sa paghahanda sa kasal niya. Tumango naman si Una bago muling sumulyap kay Titus na nakatingin na rin sa kanya. Ayaw niya makita ang emosyon sa mga mata niya kaya agad niyang iniwas ang kanyang tingin at tinuon sa harap hanggang sa magsimula na nga ang ritual. Hindi niya pinahalata sa mga tao roon na nalulungkot siya. Hanggang sa reception ay ngiti-ngiti pa rin siya ngunit batid niya napansin ni Manang Flor ang natatagong lungkot sa kanyang mga mata dahil kanina pa ito tingin ng tingin sa kanya na para bang may gustong sabihin. Samantalang pilit niya lang na hindi pinapansin si Titus. At ang babaeng kasama nito na para bang ayaw nang maghiwalay, maging ang kirot sa kanyang dibdib ay hindi niya rin pinapansin. Ikakasal na raw po si Titus, mamang. Malungkot na sabi ni Una na matanong ni Manang Flor kung anong problema. Noong isang araw pa kasi siya malungkot matapos ang kasal ni Rem at Vicky. Ganun ba? Nalulungkot din na sabi ni Manang Flor bago naupo sa tabi niya. Huwag ka nang malungkot, anak. Ganun talaga ang buhay. May mga bagay sa buhay na hindi natin inaasahan pero kailangan nating tanggapin. Hindi naman sumagot si Una at mas lalo lamang na nalungkot. Huminga naman ng malalim si Manang Flor at tinawakan siya sa likod. Kaya ka ba nalulungkot at nasasaktan dahil umiibig ka na kay Titus? Hindi naman sumagot si Una, ngunit sapat na ang emosyon sa kanyang mga mata para malaman kung ano ang sagot. Alam mo anak, hindi mo kailangan na itanggi. Halata naman na umiibig ka na kay Titus. Kitang-kita ko sa mga mata mo kung paano mo siya tingnan. At alam kong mahal mo na siya. Marahil ay hindi mo pa yon naaamin sa sarili mo kaya hindi mo pa masasabi. Kaya ka nasasaktan na malaman na ikakasal na siya dahil mahal mo na siya. Sa totoo lang ay napagtanto na rin naman ni Una ang nararamdaman niya yon para kay Titus. Sa ikli ng panahon na sila ay naging magkakalala, ay tila minahal niya na nga ang binata. At kaya siya nasasaktan dahil sa alam niyang hindi na pwede ang nararamdaman niya dahil sa ikakasal na ito. Alam ko na alam mo rin na hindi ka pwedeng umibig sa kanya dahil nakatakda na siyang ikasal, hindi ba? Tanong ni Manang Flor. Kung patuloy mong hahayaan ang puso mo na mahalin siya ay mas lalo ka lang masasaktan.
Kaya habang mas maaga pa, iwasan mo na siya. Pigilan mo na ang puso mo na mas lalo pang mahulog sa kanya. At aware din si Una sa bagay na yon. Habang mas tumatagal ay mas lalong lumalalim ang pagtingin niya kay Titus. At sa huli ay siya lang din ang masasaktan dahil hindi naman ito magagawa na suklian ng pagmamahal niya. Kaya naman para protektahan ang puso niya ay iniwasan niya si Titus. Kahit ito na mismo ang lumalapit sa kanya ay iniwasan niya na ito. Batid niya na nagtataka si Titus kung anong dahilan ng bigla niyang pag-iwas pero hindi niya pinaliwanag sa binata ang tunay niyang dahilan. Ganun pa man kahit anong gawing pag-iwas niya ay hindi niya pa rin magawang pigilan ang nararamdaman niya. Mas lalong lumalalim ang nararamdaman niya para kay Titus at sa tuwing nakikita niya ito ay lalo siyang nasasaktan. Pakiramdam ni Una ay hindi niya kaya na manatili sa isang isla kasama si Titus. Mas lalo lang siyang nasasaktan kung magtatagal pa siya dito. Kaya nakiusap na siya kay Manang Flor kung maaari na silang bumalik sa Espanya at sundin na lamang kung ano ang gusto ng magulang niya. Nang sa ganon, baka sakaling mawala sa isip niya si Titus at mawala na rin ang nararamdaman niyang to. Ilang araw din niyang pinag-isipang niyang mabuti at naisip niya na yun na nga ang maaari niyang gawin para mabilis siyang makalimot. Nang mabuo ang pasya niya ay agad din sila na nagpasya na lisanin ng isla. Una! Napatigil si Una ng paglalakad nang biglang may humawak sa kanyang kamay. Tiningnan niya si Titus at madilim ang ekspresyon nito. Bitawan mo ako, Titus. Saad niya tsaka sinubukan na agawin ng kamay niya na hawakan ito. Bitawan mo ako. Kailangan na namin umalis, Titus. Hindi. Hindi kita hahayaan umalis ulit. Matigas sa sagot nito. Ano ba, Titus? Ano pa bang kailangan mo sa akin? Bitawan mo na ako. Kailangan ko na umalis at maiiwan na ako ng bangka. Ano? Tatakbo ka na naman palayo sa akin. Bigla-bigla mo na lang ulit akong iiwan. Ha? Diyan ka naman magaling, diba? Ang bigla na lang tumakbo. Ang magtago mula sa akin. Nakatagis ang bagang nito at lalo naman siya nagtaka. Ano bang sinasabi mo, Titus? Nagugulahan na sabi niya. Sa tingin mo ba talaga ay hahayaan pa kitang lumayo muli sa akin? Lady Una Villavicencio? Mas lalong lumapit si Titus sa kanya, tsaka pinulupot nito ang braso sa bewang niya. Hindi ka kusang dinala sa akin ng tadhana para basta na lang kitang hayaan na lumayo ulit sa akin. Hindi kita pakakawalan at hindi na kita hahayaan na makatakbo pa, Una. Kung kailangan na itali kita sa tabi ko ay gagawin ko. Dumukwang si Titus palapit sa mukha niya. Ang mga mata nito ay seryoso at diretso nakatingin sa kanya. Kapag kwan ay bumaba ang tingin nito sa labi niya. Hindi kita hinintay ng sobrang tagal para hayaan kang paulit-ulit na tumakbo palayo sa akin. Gulong-gulo si Una at hindi niya maunawaan kung anong sinasabi ni Titus. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, ay inangkinan nito ang kanyang labi. Nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil sa gulat, ngunit kalaunan ay ginagad niya na rin ang galaw ng labi nito at ipiniket niya ang kanyang mga mata. Pareho silang walang pakialam kung may ibang tao man ang nakakita sa kanila ngayon. Makalipas ang ilang sandali ay naghiwalay na rin ang kanilang mga labi. Inabot ni Titus ang kanyang labi at pinunasan niyon gamit ang hinalaki nito. Tumingin ito sa maluha-luha niyang mga mata at nagsalita. Kung talagang magdesisyon ka na bumalik sa Spain, sasama ako para matuloy na rin ang naudot nating pagkikita at pagpapakasal. Anong ibig mong sabihin? Yes, my love. I am Lysander Titus Rossi, your fiancé. Napaawang ang bibig ni Una dahil sa gulat. Kung ganon, ito ang anak ni Duke Alexander at siyang nakatakda niyang pakasalan. At hindi mo ba alam na kung hindi ka sana lumisan ay dito pa rin sa Dalapas ang padpad mo dahil dito rin naman ang gaganapin na magiging kasal natin. Ngumiti si Titus at niyakap siya. Rinig na rinig ni Una ang mabilis na tibok ng puso nito habang nakasubsob siya sa dibdib nito. Ang ibig sabihin lang nun, kahit ilang beses mo masubukan na tumakbo palayo sa akin, ay sa akin ka pa rin babagsak. You are destined to be mine, Una.
You are destined to be my wife. Humikbi naman si Una sa dibdib nito. Wala siyang pakialam kung nababasa na ng luha ang suot nito. Mahal kita. Alam mo ba yun? Hindi mo naman agad sinabi sa akin na ikaw palang fiancé ko. Mahal na mahal din kita, Una. Malambing na sabi naman ni Titus. Patawarin mo ako kung nilihim ko sa'yo ang totoo. Nung lumayo siya ay kinulong ni Titus ang mukha niya sa mainit itong palad. Mahal na mahal kita. Sobra. At pangako na ikaw lang ang babaeng mamahalin at papakasalan ko. Bago nito muling sinalikop ang labi niya. Matagal na palang alam ni Titus na siya ang pakakasalan nito. Bata pa lang siya ay kilala na siya nito at si Titus pa mismo humiling na ipagkasundo sila ng kasal. At ang mga magulang niya naman ay matagal na ring alam na sa dala pa sa laman ng floor. Ngunit walang ginawa dahil alam nila na nasa iisang isla lang sila Titus at lagi pa silang magkasama. Bagaman nagulat, ay masayang-masaya rin si Una na kay Titus pa rin siya ikakasal. Ipinaliwanag din ni Titus ang lahat tungkol kay Donna. At sinabi nito na kaibigan lang nito si Donna, ngunit pinakiusapan ni Titus si Donna na kung maaari ay lubayan na nito ito at tigilan na ang nararamdaman dahil nakatakda na silang ikasal. Habang nagkaayos na rin sina Amalia at magulang niya at humingi ito ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang nito sa kanya. Ilang buwan mula nang naging opisyal sila ay natuloy ang kanilang kasal at namuhay sila ng masaya at kontento kasama ang kanilang mga anak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!